Naka-heightened alert ang Talisay City Health Office batok sa dengue. Walay hunong ang gihimong missing operation sa Anti-Dengue Task Force sa Dakbayan. Saira nato ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, bisan gani kon weekend ang mga sakop sa Talisay City Anti-Dengue Task Force ang nagpaygayon gahapon og misting operation diha sa mga eskwelahan. Kini aron usab di usab sila makabalda sa mga klase ato sa weekdays. Niadtong Sabado lang ang tanang classrooms ug sa tanang suok sa San Roque Elementary School ang gipahigayunan og misting operation sa mga sakop sa Anti-Dengue Task Force sa Talisay City Health. Dunga na usab sa pagpangyabo nila sa mga makit-an nga mga napundo nga tubig nga maitlugan sa lamok nga posibleng magdala og dengue. Og niadtong Domingo, way pahuway ang mga sakop sa Anti-Dengue Task Force sa gihimong misting sa tanang suok sa Talisay City Central School. Mato ni Vice Mayor Choi Aznar, ang chair sa Committee on Health, nga gituyok sa maong task force ang tibuok syudad. Pasabot usab ni Dr. Ray Cesar Bautista nga tibuok tuig yun sila nga naka-alerto ug heightened ang surveillance ug alert level ilabi na kung mag-ulan-ulan na. Gingos gan usab ang fever monitoring. Heightened ang atong surveillance but all year round yun na siya because we have dengue all year round. But with the advent of the rainy season, ang atong alert level is increased gid. Panghingusgan nga anybody nga hilantan at any age group ato ginang paningwaon nga matanaw din na sa atong primary health care para ato dayong ma-diagnose and may prompt intervention ta. Ang atong dengue task force nagtuyok na sila rod sa tibuok Talisay, no, na naghatag og pahimangno sa atong mga igsoong Talisay noon og ongoing po ang atong mga misting sa atong lain-lain na mga lugar. Sa talaan sa Reso 7 alang sa mga municipalities ug city sa Central Visayas. Sugod nitong January 4 hangtod July 4 ning tuiga, nag-una ang Talisay City sa adunay pinakadagang kaso sa dengue nga anaa sa 150. Ang pasalamat na lang sa Talisay City Health Office nga way natalang nakalas tungod sa dengue. Samtang lakip sa top 10 sa maong talaan, ang lungsod sa Minglanilla kinsa nakatala og 58 ka mga kaso sa dengue. Hinungdan nga mato ni Dr. May Manyakap Vicente, ang Minglanilla Health Officer, nga hugot usab ang ilang surveillance ug monitoring sa dengue. All year round, ma'am, nadyo may ordinance anang sa dengue. Nag-emphasize mi sa, again, sa prevention, how through ka ng 4 o'clock habit. So, amo na siya limpyuhan, ikaw ang responsible sa imong own areas, and then we also have this task force, dengue task force sa LGU. Pinangunahan na siya sa mga H barangay. Subsub-usab ang monitoring sa Cebu Provincial Health Office sa mga sakit nga dala ning tig-ulan, ilabi na ang dengue. Mato di Provincial Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan nga mas gitutukan nila ang mga nangaging upat ka semana sukad sa pagsugod sa halos kada adlaw na nga pag-ulan. Sa monitoring sa PHO, sa nangaging upat ka semana sa tibok probinsya sa Sugbo, pinakataas nga natala ang Toledo City nga adunay 49 ka mga kaso sa dengue. Samtang nagsunod diini ang Barili nga adunay 39 ka mga kaso. Ikatulo ang Talisay City nga adunay 34 ka mga kaso. Ang lungsod sa Konsolasyon adunay 33 ka mga kaso ug ang ikalima ang Carcar City nga adunay 19 ka mga kaso sa dengue. Samtang duha ang natalang namatay diha sa lungsod sa Konsolasyon ug sa Compostela tungod sa sakit nga dengue. In fact, 2 weeks ago sa Barili, ang atong PHO nagpadala na og team for the testing, for the misting, for kanang sa community bito. Preventable man gud ni. So if ang dengue really muadto na siya sa clean stagnant water, so pangitaon lang diri no area sa inyong house na matangtang ni ang kaning mga breeding ground for the mosquitoes. Luaning bag-uhay lang ga-establisar ang Cebu Provincial Capital og dengue fast lane diha sa 16 ka mga capital run hospitals. Magsilbi kining priority lane alang niadto mga Sugboanon nga adunay suspected cases sa dengue alang sa dinaliang pag-atiman kanila og kalikayan nga adunay makalas tungod sa sakit nga dengue. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.